Tungkol po sa abnormal na tibok ng puso, yung tinatawag na atrial fibrillation. Ano nga ba ito? Ano bang mangyayari sa ating pong overall health kapag hindi regular tumitibok yung ating puso, 'di ba? Dapat talagang ano 'yan, 'di ba? Tugdug tugdug. Ay, hindi, may ganun ba 'yon? Oh, alamin na ho natin. Kilalanin po muna natin ang ating Pinoy MD na gagabay sa atin ngayong umagang ito. Ang pangalawang Pinoy MD sa ngayong araw na ito ay isa pong cardiac rhythm specialist. At sumailalim po siya sa training sa electrophysiology and cardiac pacing sa National Heart Center, Singapore. Siya po ang kasalukuyang head ng cardiac pacing sa Asian Hospital and Medical Center at co-head ng electrophysiology sa Makati Medical Center. Siya po ang kasalukuyang direktor at chair ng Advocacy Committee ng Philippine Heart Rhythm Society. Welcome sa Pinoy MD sa Double B, Dr. Paul Ketua. Good morning. The doctor is in. Thank you for having me. Alright, kami ho ang magpapasalamat sa inyo, Doc, kasi kayo ang gagabay sa ating pong mga nanonood at nakikinig dahil radyo na TV pa po tayo dito sa Pinoy MD sa Double B. Okay, napag-usapan natin kanina yung, of course, condition po na tinatawag na atrial fibrillation. Pero para mas maunawaan naming lahat, ang alam lang ho namin, abnormal na tibok ng puso. Ano ba ang normal sa abnormal na pagtibok ng puso? Ayan po ang gusto namin malaman. So yung normal po, regular po yung tibok, tapos po yung numero, yung pulso, mga 60 hanggang 100, yun po yung typical na definition. So yung irregular heartbeat po, yung isang klase lang po yung atrial fibrillation, yun po yung irregular, at kadalasan mabilis, para pong kinikilig or kinakabahan yung pakiramdam ng Ay, pasyente. ganon. Oo. Opo. Parang unang nakita mo yung crush mo, ganon. Ganon ba? Tama po. Opo. Na kinakabahan ka, na kinikilig ka, na hindi mo maintindihan. Alright. Go ahead, Doc. Ayun. At dahil po hindi siya normal na rhythm, meron pong mga simptomas yung mga pasyente na kadalasan hindi po nila matiis. Yun nga po yung kinakabahan, o kaya po madaling mapagod, nahihingal, o kaya po meron po silang nararamdaman na masikip sa dibdib. So yun po yung mga pwedeng senyales ng atrial fibrillation. Pwede rin pong wala siyang simptomas, kaya po kaya maigi po mag-screen kasi po kung minsan meron na po pala, matagal na po pala at hindi pa po alam nung pasyente. Ayun po yung nakakatakot. Ayun. So, ang regular screening, Doc, sandali. Pwede bang pahinaan lang po yung inyo pong radyo? Baka may radyo ho kayo dyan na nag-feedback lang tayo. Ayan, alright. Wala naman. Sige po. Okay, yung yung normal na bilang ng tibok ng puso, sabi nyo 60 to 100, tama ho? Tama po. Okay. Pero yan, kumbaga tayo na lang, kung ordinaryo, bibilangin natin sa pulso, tama ho ba? Pwede po. Yun po yung resting. So, kunyari, naglalakad po kayo o kaya nag-jogging, pwede pong lumagpas. Pwede na pong pulsohan yung sarili nyo, pero napakadami na pong mga devices at gadgets na madali pong makuha. So, kunyari po yung pulse oximeter, mabibili po sa Mercury, murang-mura lang po. Kunyari po 1,000. At pwede na pong ikabit anytime, makakakuha po kayo ng pulso na resting. Ayun. Meron pong mas advanced, tulad po ng mga iWatch, Apple Watch, o kaya po mga Galaxy Watches, na hindi lang po may numero, kung minsan po may ECG. At meron po, advanced na po eh. Accurate naman yun, Doc? Accurate, FDA approved na po yun sa US. At meron pong warning kung may irregular heartbeat. Yun po yung maganda. Ayun. Kasi hindi na po kailangan, at least meron tayong screening, nasa bahay lang, hindi mo po muna kailangan pumunta sa ospital. At pag may abnormality, pwede pa pong gumawa ng mga tests later on para mag-confirm. Pero ano bang nangyayari? Delikado ho ba yung pagkakaroon ng abnormal na heartbeat natin? Opo. So, depende po sa abnormal na heartbeat, but yung pinag-uusapan po yung atrial fibrillation, napakadelikado po. Bakit po? Opo, meron po siyang stroke risk. So, pag may atrial fibrillation, meron pong risk na ma-stroke or mawalan ng blood flow sa brain. So, yung risk na po na yon, medyo tumataas po habang tumatanda yung pasyente. At pag na-stroke po yung pasyente, kadalasan nababaldado or nako-comatose. Meron din pong risk na ma-heart attack, at may risk din po na mamatay. Maliban po doon, meron pong risk ng pagkaulyanin or dementia,
makalimutin, yung cognitive decline, depression po. Pwede rin. Po yung mga, So, opo, ang dami palang senyales, no? Kailangan lang wag nating babaliwalain. Kasi sabi nyo minsan, hindi ho napapansin, no? Baka tama. iniisip nila, normal lang yung napakabilis ng tibok ng puso nila. Yun pala yun ay senyales na ng atrial fibrillation or abnormal na Tama. pagtibok ng puso. Wag hong babaliwalain. Pag ganun, ano ba ang unang dapat ipa-check? Syempre, pupunta sila sa inyo katulad na cardiologist. Pero kung halimbawa, talagang walang access karamihan po sa ating mga kababayan, meron ba silang po pwedeng gawin para maging normal? May exercises ba yan? May breathing exercises? Ano ho ba? So yung pinaka-importante po is ma-screen. So kailangan po kasing ma-document, iba-iba po kasi na irregular heartbeat, iba-iba rin po yung manifestation at saka gamot at yung tinatawag na prognosis. So yung nabanggit ko po kanina, yung mga devices po ngayon, Devices pa rin. very ubiquitous na po, pati nga po yung cellphone. Meron pong mga apps na kumukuha po ng pulso Oo. at kung minsan may warning po na kung meron pong irregular heartbeat. I see. Pero Doc, hindi ba ito namamana? O kung namamana man ito, baka may pa pwedeng magawa? Ano ba ho? Genetics ho ba ang problema dito o lifestyle? Correct po, both po. Both. Meron pong genetic component, opo, at meron pong yung lifestyle po medyo malaki. So yung obesity, lack of activity, o kaya po yung mga salty food, sugary food, lahat po yun, sedentary lifestyle, lahat po yun contributory, kumbaga lahat po ng bad lifestyle contributory at yung genetics din po. Okay. So yung pinakaunang advice nga po sa mga pasyenteng may atrial fibrillation magbago ng buhay. So mag-exercise pero wag po masyado, so tamang exercise lang. Bawasan po yung mas maratamis sa pagkain, yung maalat, at bawasan po yung or mag-stop ng smoking, alcohol consumption, lahat po yun. Yung genetics po, wala po tayong magagawa. Pag minalas-malas po tayo, yung lahi natin, meron pong ganun, ganun po talaga. May Wala po stages tayong ba magagawa. yan? Ibig sabihin, kung kunyari, dahil sabi mo genetics, so pagkapanganak pa lang natin, meron na hong sintomas, bata pa lang, ganun? Or dumalala ba ito as we age? Wala naman pong usually simptomas sa bata. Bihira po siya sa bata. Ganun. Yung genetic component means meron na po tayong predisposition dun sa pagkaroon ng atrial fibrillation. At dahil po sa pagkatanda at saka lifestyle na mga bad habits, yun po yung nagtitrigger. Ayun. So, marami po siyang stages. Yung unang stage, yung risk factor pa lang po, wala pang sakit. Yung pangalawa po, yung tinatawag na pre-AFib, yung risk factor po matagal na-establish na, pero wala pa pong mga sintomas. At pag na-diagnose na po, yun po yung stage 3. At meron po yung tinatawag na permanent, nag-try na po ng gamot. Hindi na po siya maibalik sa normal. Yun po yung ayaw natin. Naman, At pag permanent na po, mataas-taas po yung risk ng stroke at pagkamatay compared sa kung makokontrol po natin siya earlier on. So, kung lifestyle, pwede hong makontrol by doing lifestyle change. Sabi nyo nga, proper management. Kung genetics naman, kung talagang lahi po na pamana sa inyo, papaano yun? Yun talagang, sabihin na natin, may gamot bang iniinom? Meron ho bang kailangang operation? Ano ho ba? Para makorek ito. Yung mga gamot po, pag meron na po. So, yung genetics po, yung predisposition pa lang po, ang maitutulong na lang natin, baguhin po yung lifestyle. So, yung gamutan po ng atrial fibrillation, kung meron na, tatlo po ang tawag natin doon, yung goals. So, yung pinaka-importanting goal po is yung hindi ma-stroke. Kasi po, pag na-stroke, baldado So, o kaya po na-comatose. May mga pasyente po kami, 30 plus, 40 plus, tapos po sila po yung breadwinner, At meron pong batang anak, kakapanganak lang, tapos na-stroke na po, hindi na po makapagtrabaho. So talaga pong buong pamilya po yung naapektuhan. So para po sa mga ganong pasyente, meron po tayong mga gamot na blood thinner. Ayun, oo. At, Wag babaliwalain talaga. Kailangan pala regular check-up, no, Doc, talaga sa inyo. Bukod sa blood thinner, meron pa ho ba kayong ginagawa para dun sa mga pasyente?
So, meron po tayong gamot, ang tinatawag po natin yung rhythm controller o gamot na nagpe-prevent ng atrial fibrillation. So, marami po tayong options. Meron po tayong mga gamot din po na pang-prevent po ng simptomas o yung tinatawag natin na mga rate controller o pampabagal lang po ng heartbeat. So, lahat ng po na yun, hindi po siya magiging effective kung yung pasyente magbabaliwala ng kanyang general health, kung continuously magiging sedentary po yung pasyente o kaya obese pa rin o Yes. uncontrolled pa rin po yung diabetes. Oo. Meron din po tayong mga procedure para po doon. So, kunyari, meron po tinatawag na atrial fibrillation ablation. Isa po siyang procedure na naglalagay po ng mga tube or catheter sa loob ng puso at sinusunog po yung pinagmumula ng atrial fibrillation. Pero mahal ba yan, Doc? Pag ganyan, may kamahalan yan. Dapat pag-ipunan. Opo, medyo may kamahalan po. Lalagpas po tayo ng mga siguro 2 milyon. Naku po. At may, opo, kaya nga ang lagi namin sinasabi, bago pa po tayo umabot Huwag doon, nang paabutin medyo doon. magbagong buhay na po yung pasyente at para po matulungan na yung sarili niya. Kasi Pero po medyo, meron ba tayong datos na kung dito sa Pilipinas, dumadami ba yung may AF, atrial fibrillation? Sino ba mas marami? Babae o lalaki? sa buong mundo at sa Pilipinas, slightly more po yung lalaki. So dahil po mas marami po kaming mga lalaking mga risk factor, ang problema po sa Pilipinas, kakaunti po yung screening. Hindi pa po tayo kasing galing ng screening sa ibang bansa. At sa Pilipinas, ang estimate lang po is about 2% po ng mga 75 years old and above. Samantalang sa buong mundo, yung atrial fibrillation, ang tawag natin prevalence o yung sa buong population, about 10%. So bakit po may discrepancy? Hindi po kasi tayo as a country, yung mga nasa Pilipinas, hindi po tayo mahilig magpakonsulta. Yung health-seeking behavior po medyo mababa at madali po tayo magbaliwala ng simptomas. Hindi Yung parang, kasi takot din magpa-doktor dahil sa pera, no? Dahil minsan correct. yung ating pong kalagayan mahihirap talaga, 'di ba? Papanggamot mo pa ba yung pangpagkain mo, 'di ba? Yun yung ating pong kaya maganda itong napag-uusapan po natin ito. Libreng konsultahan na rin po ito ngayon sa inyo, hindi ba? Pero itutuloy ko po ang aming libreng konsultahan sa inyo, Doc, ha? Mamaya kay Dr. Paul Ketua. Magandang umaga po. Ayan, Doc, ito ha, may mga tanong muna tayo. Yung ating kababayan na si Wilma, 4202. Ma'am, kung bawal po bang uminom ng alak kung meron ka ng heart ailment? Meron bang ganong pagbabawal, Doc? Usually po, yung alcohol po kasi irritant sa puso. At meron ngang tinatawag na holiday heart syndrome. So yun po Ayun. yung mga tao na nagbi-binge. Mm-mm. Ibig sabihin po, umiinom po ng maraming alcohol at the following day or the night after the binge po, nagkakaroon po sila ng mga irregular heartbeat. At isa po sa mga toxin sa puso, yung alak, nakakakos po ng paghihina ng puso. So meron pong recommendation na pwede pong uminom ng 1 glass of wine a day yung mga tao dahil po sa antioxidant effect. I see. But yung mga beer, hard liquor, wala po sila masyadong antioxidant effect, puro alcohol lang po. So kung maiiwasan po, mas maigi po. Ayan, lalo na ngayon magpapasko, 'di ba, Doc? Ang dami na naman nating mga inuman. Tagay Inuman, dito, may tagay diyan. Ako po. O, ingat ang puso ha, ingatan po natin. Eto naman, Doc, tanungin na kita ha, kasi may mga gusto tayong malaman. Baka naman may mga bago kayong mai-impart sa amin tungkol sa mga researches na ginagawa ninyo. Ano daw ba ang pupwedeng ma-impart sa ating segment na Doc? Anong bago? Ayan, Doc. So sa atrial fibrillation, ang thrust po namin early screening. Napakarami na po ang tawag namin, ubiquitous na po yung mga gadget na nakaka-screen ng atrial fibrillation, lalo na po yung mga Apple Watch. So parang excuse na po para bumili ng gadget. Pag-ipunan na. Meron din naman po mas mura, yung mga Galaxy, mga ilan Pwede po na rin. Garmin, Alright. Fitbit, pwede rin po makascreen. Meron pong bagong technology sa ablation, yung tinatawag na pulse field ablation, na mas malakas or mas epektibo at safer para sa mga pasyente. Pero yung wala pa rin pong
makakatalo sa lifestyle modification. Ayan So talaga. kung maiiwasan po talaga yung AFib in the first place bago pa po kayo magkaroon, yun po yung pinakamainam. Tayong may sariling monitor, isip natin, 'di ba? Gagawin na lang Opo. natin para mas maging healthy tayo. Ayan, Doc, ito Opo. ha. Gusto natin na tanungin din para dun sa ating kapuso na nagpadala ho ng kanyang tanong si 6126. Good morning po. Nagpa-ECG daw siya, 49 ang rate ng atrial Q. Ang interpretation po is sinus bradycardia. Nag-worry daw siya Pero paano nga ba daw gagawing normal yung kanyang heart rate, Doc? Usually po, yung pag sinus bradycardia lang po, ang ibig sabihin lang po, mabagal na heartbeat, pero normal naman. Ayun naman So, pala. kadalasan po yun sa mga pasyente na nag-exercise dati or atleta dati or mahilig po sa sports dati. Pwede po yun normal. So, basta po walang nararamdaman, hindi mo nyo po kailangan pataasin. So, usually po, pag nag-ECG, nakahiga po yung pasyente, relax, at Ayan, pwede po bumaba ng 40s. Normal naman yun. Oo. Nothing to Pwede worry po about. Oo. Opo, basta po walang simptomas. Yes. Mula naman kay Teresita Flor de Lis, nag-angioplasty na po daw siya with 2 stents sa main artery. Siguro ang tatanungin niya lang, magkakaroon pa ba siya ng problema sa AF o atrial fibrillation kapag ganito hong nagkaroon na siya ng angioplasty? Opo, kasi po yung risk factor po nung Pwede pa pagkabara rin. sa ugat ng puso, opo, same lang sa AFib. So, Mm-mm. kailangan po niyang, dahil po meron na siyang bara, mas Opo. mataas nga po yung risk niya. So, kailangan pa rin po magbagong buhay. At hindi po isipin na pag na-angioplasty na wala na pong problema. So, Ayan. lifestyle modification pa rin po. Opo. Ito naman, may cure po ba ang heart enlargement? Kung meron po, ano po ba ang mga gamot? High din po ba ito? Siguro in connection din with atrial fibrillation, itong heart enlargement, pwede rin ho ba? Opo. Isa po sa mga known risk factor po yung heart enlargement. Iba-iba po yung cause, but yung pinaka-common po is yung tinatawag na high blood pressure or hypertension. Ayun talaga. Kadalasan po ng gamot sa high blood, Aha. pag napababa po yung blood pressure, liliit din po yung puso at hopefully marireduce yung risk ng atrial fibrillation. Okay. Doc, ito pinagsama-samang tanong namin. Kung maliman ang paniniwala o hindi, kayo na ho magsabi sa amin sa aming segment na... Doc, totoo ba? Doc, totoo ba? Kahit bata ay maaari magkaroon ng irregular na tibok ng puso. Yes po, iba-iba Pwede. po. Opo, marami pong mga bata ngayon na mayroon pong irregular heartbeat. Hindi po yun imposible. Tsaka kailangan pedya, no? Pa-check ka agad sa inyo pong Opo, patay sa pena. sa pedya. Ang taong may atrial fibrillation o irregular na tibok ng puso ay hindi magkakaroon ng normal at active lifestyle. Doc, totoo ba? Hindi po. Hindi. Marami pong mga atleta na meron pong AFib. Pwede pa rin. Opo, hindi po siya. At kahit po may AFib, pwede pa rin po mabuhay ng normal as long as nakokontrol po yung mga simptomas at saka yung risk ng stroke. Ayun. So, wag po sila mag-alala. Hindi po lahat ng may AFib bedridden. Hindi po Ay, makagalaw. Naman, 'di ba? Ito naman, meditation at yoga ay mainam na activity kung may irregular na tibok ng puso. Doc, totoo ba? Makakatulong po yun pagre-relax. So, yung atrial fibrillation po at exercise, dalawa po yung problema. Either sedentary or too much exercise. So, nire-recommend po namin yung mga relaxation techniques at exercise pa rin. Yes. But not much po. Ayun, wag masyado. Alalay pa rin at gabay ng mga doktor ang kailangan. Tama po. Ito po, mula kay 3656, naku talagang gusto niya uminom ng red wine. Pwede daw ba 4%? Doc, tawad daw, tawad. Pwede naman po. So, habang tumataas po yung percentage, tumataas po yung risk ng irritation at effect sa puso. So, at in general po, wala po kasing way para malaman yung tolerance ng bawat tao. Oo. So, Baka kayo naman- po, pag nagkaroon kayo, baka naman ng irregular 4%. heartbeat patterns. Oo, baka Oo 4% nga lang pero isang bote. Oo nga. Depende sa Dapat dami po rin yun. isang glass lang po a day ang Ayan. maximum. I mean, one drink a day ang maximum. Yung normal na glass lang ho na size, Opo. baka pilosopuhin Opo. din tayo sa laki 1 ng... liter pala yung glass niya. Opo. Ito naman mula kay 4703. Good morning po. Advisable po ba na i-angioplasty ang isang 89 years old, Doc? Nako, mahirap case-to-case basis po eh. Depende po sa lokasyon. In general po, pag medyo may katandaan na, mas tumataas po yung risk. Siguro po, mahirap po kasi magbigay ng statement Yes. ng hindi ko kilala yung pasyente. Baka Kailangan po kausapin magpa-check. nilang maigi yung doktor niya. Opo. Check up Para pa rin. po
Opo, tama po yung masabi. Opo. 6309, Doc, medyo ngalit po ako. Kahapon, bigla pong nanikip ang dibdib ko. May sakit po ba daw siya sa puso? Nagalit daw siya kahapon, tapos biglang sumikip daw ang dibdib niya. May sakit na ba sa puso pag ganun, Doc? Mahirap pong sabihin, pero isa po siya sa mga bad sign. So, mas maganda po magpatingin po sa doktor. Baka kailangan po magpa-stress test. Siyempre, ang kinakatakot natin, baka merong baraya ugat ng puso, but hindi po natin pwedeng husgahan base lang po sa simptomas. Kailangan pa rin pong ma-check. Ayan. Madali lang po yung stress test o kaya 2D echo. Magpakonsulta po sa doktor. Tsaka wag dang magagalit. Oo nga po. Ingat po tayo. Relax lang tayo. Ha? Chill. Ayan. Ito po mula kay 2274, Miss Connie, may sleep disorder po daw siya. Ibig sabihin din ba kaya may sakit na rin siya sa puso? Kasi di ba nag-iiba yung paghinga niya di ba? Nagkakaroon ng heartbeat na irregular din. Wala kay Joe ng Makati. Tama po. Yung sleep disorder po, isa sa mga known risk factor po sa heart attack o kaya po mga irregular heartbeat. So usually po, kahit walang high blood, basta po may sleep disorder, tumataas po yung risk ng atrial fibrillation. At kadalasan, pag na-correct po yung sleep disorder, nawawala po yung, kung yun lang po yung risk factor, nawawala po yung atrial fibrillation. So magpatingin po para po masolusyonan. Madali lang po yung solusyon doon. Okay. Doc, alam nyo, marami tayong tanong, nagpa-pass out na 5 to 10 seconds. Siguro, very briefly, anong maipapayo ninyo? Kung ganun po, baka po kailangan ng pacemaker. But again, case-to-case basis po, kailangan po magpatingin kaagad. Kasi pag nag-pass out, baka po ma-head trauma at baka po magkaroon ng bleeding sa brain. Baka delikado po. Alright. Doc, ang contact information ninyo para doon sa mga nag-aabang na. Pwede na po akong ma-reach sa Makati Med, sa trunk line na lang po ng Makati Med, 4839, tapos po sa Asian Hospital. So alam na po nila kung paano po ako kukontakin. Thank Maaaring magtanong na lang po doon. Salamat po. So, salamat po sa inyo, Dr. Paul Ketua, ng ating po namang naging Pinoy MD sa Double B's, taga Makati Med din, si Dr. Mike Gan, at siya ho ang gumagamot sa akin ngayon. Thank you very much po again, Dr. Paul Ketua, at sa lahat po ng mga tumutok sa atin this Saturday morning. Thank you. At syempre, walang pinoprotektahan.